Honda Beat V3 change oil natin. Tara! Alright mga Lodi Bros, so before tayo mag change oil, prepare natin yung gamit. So ito yung funnel or embudo sa Tagalog, para swak na swak pag nagsali na tayo ng bagong langis. And then yung size 12, wala akong socket wrench, which is mas recommended ko, pero ito pwede na, basta ito yung part na sarado yung gagamitin natin kaysa dito, para maiwasan natin na masira natin yung pinaka shape ng drain plug at mahirapan tayong buksan pa yun. And then meron tayong pliers, long nose yung preferred ko, panghatak natin doon sa oil filter, yung parang screen. And then meron tayong size 8 naman, pangbukas ng oil filter, yung cover. And then meron tayong pinrepair na pamunas. So sa case ko, ito yung nakita ko, lumang medyas ng anak ko, para punasan natin at matanggal natin yung mga alikabok before natin ibalik yung mga plug. And syempre kailangan natin ng isang empty na lalagyan para lalagyan natin ng used oil natin, kasi hindi tayo pwedeng basta-basta magtapon kung saan-saan. Alright, so before we start, warm up muna natin 3 to 5 minutes. Five minutes later. So ngayong tama na ang temperature ng ating oil, pwede na natin simulan ang pag-drain ng langis. Tapos pwede na rin nating luwagan yung cover ng oil filter. Punas-punasan na natin para sure lang na malinis. Then check natin yung ating mga washer. So okay pa naman, pwede pa. Pero kung gusto nyo palitan para mas sigurado kayo na hindi ito mag-leak, nasa sa inyo rin. So punas-punasan lang para siguradong walang maiiwan ng mga buha-buhangin kung mayroon man. Then pwede na natin hatakin yung oil filter. So yan, nakikita nyo yung mga latak-latak na yan. So pwede nyo bugaan or punasan, nasa sa inyo. Kasi importante matanggal yung mga ganyan. Alright? A few moments later. So yan, linis na. Wala nang mga latak-latak. Dahil mga Lodi Bros, ginagawa ko, pinapump ko lang siya ng mga ilang beses gamit ang kickstart. Pero kahit kamay-kamay na lang. Para yung mga langis na mga nasa sulok-sulok medyo mabuga pa palabas. Ayan o. Tapos tagilid natin ng konti. Yan, para talagang malinis na malinis. Then punasan natin. Tapos check natin to. Yan, punasan. At ibalik na natin ang ating oil filter screen. So medyo ingatan lang natin yung ating paghigpit. Huwag nating sobrahan, baka masira at ma-loose thread tayo. Malaking problema yun. So yan, malinis. Then next,
magre-refill na tayo. So punasan muna natin. Ayan, malinis na. So syempre linisan din natin yung paligid. Alright. So sa manual mga Lodi Bros is 10W30, pero ang pinili ko is Havolin Supermatic 40 na semi-synthetic 10W40. Yan. So 4 scooter din to. So hindi rin siya kasi sobrang mahal, pero okay naman yung performance ito para sa akin. So ilagay na natin yan. Yung budo. So based sa manual mga Lodi Bros, 650 ml lang ang kailangan natin. So isarado na natin sa 700 ml. So since ito ay 800 ml sa isang bote, magtitira tayo ng 100 ml, which is ito na. So ang total na naisali natin is 700 ml. Alright. Panda rin natin ng ilang minuto. Siguro mga 2 minuto hanggang 3 minuto lang. Para ma-check natin kung nasa tamang level ba yung langis natin. Five minutes later. So yan. So ilang minuto lang inantay natin para bumaba ng konti yung langis. At check na natin kung tamang level. So punasan. Yan. And then isasalpak lang ulit natin nang hindi kailangang pihitin. And then hata ulit. So yan, nasa tamang level lang ating langis. Alright.